Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat ng mga kapatid na aabutin ng aking munting vlog o talakayan. Naway gagabayan po tayo ng ating makapangyarihang Diyos dito pa rin sa ating gawain. Dahil ngayong araw, ipagpapatuloy ko yung pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano batay sa ating pagsasaliksik o pagsisiyasat tungkol sa mga salita ng Diyos. Yan, kasi nung nakaraan, meron na tayong pagbabahagi na naisagawa kung saan binanggit natin doon yung mga rason at paninindigan kung bakit sa pamamagitan ng vlogging activity ay isinagawa natin o isinama natin dito sa ating talakayan segment yung mga kaalaman tungkol sa Biblia o buhay Kristiyano. Kasi originally, itong Batakan segment natin, Balitan, Talakayan at Kantahan, wala po yun. Nakasintro lang tayo sa politics and security. Pero kamakailan lang ay nagdesisyon tayong isama yung kaalaman tungkol sa Biblia at yun nga, buhay Kristiyano. So, gusto ko lang i-recap yung natalakay natin na ibahagi kong talakayan nung una na yung mga rason, di ba? O ang mga rason kung bakit kailangan mangaral o ipalaganap ang mga salita ng Diyos bilang isang mananampalataya. Kasi kailangan din natin, no? Kasama yan dapat sa trabaho natin bilang isang Kristiyano, no? Yun yung batay sa ating pagsasaliksik, no? May mga 5 rason nga na nabanggit tayo doon, no? Yung una is yung utos ng Diyos o the Great Commission sa wikang English. Pangalawa na rason is para makilala ng tao ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, di ba? Maibahagi natin, ibabahagi nga natin yon, ating nasaliksik ng mga kaalaman para makilala rin ng kapwa-tao, yung mga hindi pa nakakaalam. Diba? Lalong-lalo na yung kaligtasan na sa pamamagitan ni Kristo. Ang pangatlo, dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag at gabay sa buhay, which is true naman, di ba? Experience naman natin yon, kahit hindi tayo pala simba, talagang nararamdaman natin na ang nagbibigay liwanag sa buhay natin at nagbibigay gabay ay siyempre ang ating makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sapagkat kahit basahin naman natin yung Biblia, talaga naman puro righteousness ang itinuturo doon, no? Para tayo ay magiging, di ba, banal, di ba, na bilang isang mananampalataya. So, yung pang-apat na rason is siyempre nagbabago o nababago ng ating buhay ang salita ng Diyos. No, kaya kagaya ng nabanggit ko kanina, nakailangan talagang maipalaganap natin ito, yung mga magaganda salita, di ba? Para babaguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. At ang panghuli is, siyempre, bilang mananampalataya, kasama na ito, no? Ito na ay bunga ng pag-ibig natin sa kapwa-tao. So, yun yung mga rason kung bakit nagdesisyon tayong ibahagi din yung mga salita. At siyempre, tayo ay nagsasaliksik din. Kasi hindi naman tayo pwedeng magbahagi na hindi batay doon sa ating pag-aaral. Kaya, yun yung mga rason. At of course, naibahagi rin natin kung kailan dapat mangaral. Nabanggit kasi natin doon para mas malinaw. Kasi ito ay mga pangunahing kaalaman Sino-sino ang dapat mangaral,
paano dapat isasagawa ang pangangaral, saan dapat mangangaral, di ba? Sa mga salita ng Diyos, di ba? Ang gagamitin natin dito is yung 5 W's and 5 W's and 1 H na common naman na ginagamit. Kasi kailangan, di ba? Mahirap kasi na sa paniniwala ko, mahirap kasi na mag-jump tayo doon sa mga mas malalim na kaalaman tungkol sa Biblia o tungkol sa buhay Kristiyano na hindi natin alam yung mga pangunahin, yung mga basic foundations, basic learning, fundamentals, no? Importante 'yon para mas maunawaan natin, 'di ba? Mas maayos at mahusay natin na maunawaan. Kaya nga inulit natin, yung nabanggit natin, pinahapyawan natin ngayon yung natalakay natin noong una. Para mas malinaw sa ating mga listeners. Ngayon naman, ay tatalakayin ko sa inyo yung unang paksa. Actually, ito na yung unang paksa ng ating mga gawain. Na ito nga yung pagbabahagi sa salita ng Diyos. At binigyan ko ito ng titulo na ang Biblia at pananampalataya, gabay sa tunay na buhay Kristiyano. Ayan, dahil Ilocano tayo, sa wikang Ilocano, ti Biblia kin pamati, turay iti naindaklan, abiyag Kristiyano. So, ito yung paksa na tatalakayin natin. Pero I don't think so na matatalakayin natin. Kaya ang ibabahagi ko muna is yung topic outline. Kasi medyo marami ito. Ano yata ito? 12. No, itong chapter na ito, 12 na subtopics ang tatalakayin natin. Titignan natin mamaya kung kasya pa yung oras tatalakayin natin yung una doon sa subtopics natin. So, babasahin ko na. No, ito yung outline, mga subtopics. Una, mga pangunahing kaalaman tungkol sa Biblia. No? Again, napaka-important ito. No? Kasi hindi pwedeng malaman mo yung mas nandun na sa gitna at huli. Dapat doon sa una malaman natin. Then, number 2, pangunahing aral at kaalaman na dapat malaman ng isang Kristiyano. Pangatlo, araw-araw na gabay sa pamumuhay Kristiyano. Pang-apat, bakit kailangan sambahin ng Diyos ang Diyos? Di ba? Maraming sumasamba sa Diyos na hindi alam ito. No, ako din, di ba? Believer tayo, nanampalataya tayo, pero kailangan mas malinaw sa atin para matibay ang pundasyon. Di ba? Kaya nga ito isinama ko. Bakit kailangan sambahin ang Diyos? Di ba? Yan. Panglima, ano ang mapapala natin sa pagsasamba ng Diyos? Diba? Kasi dapat, diba? Ang pagsasamba ng Diyos ay marami tayong mapapala. Yan. Tas wiguon, malalaman natin yon o matatalakay ko sa inyo yon. Number 6, kailan natin dapat sambahin ang Diyos? Diba? When to worship God? Diba? Kailan ba tayong pumasok sa kapilya o simbahan or pwede ba itong gawin anywhere? Di ba? Yan. Malalaman natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Okay, sa tanong na ito. Pang-7, kailangan bang pumunta sa simbahan? Yan. O kapilya kung sasamba sa Diyos? Ayan, ano ito? Dagdag doon sa subtopic number 6. Yan. Pang-8, mga talata sa Biblia tungkol sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Yan. Actually, interrelated kasi itong mga subtopics natin dito sa chapter na ito para mas malinaw, mas makuha, mas maliwanag sa ating mga listeners. Maipaliwanag natin ng maayos at mahusay pag interrelated, di ba? Interconnected to each other, di ba? So, yon. Pang-8, mga talata sa Biblia tungkol sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Number 9, pangunahing kaalaman tungkol sa pananampalataya, di ba? If you are a mananampalataya, di ba? Kailangan alam mo yung mga pangunahing kaalaman tungkol dito kasi it is very easy to say that you are a believer, no, of God.
di ba? Hanggang doon lang, hanggang isip lang. Hindi naman natin ginagawa, di ba? How could you prove that you are a believer of God? Di ba? Na hindi mo naman nagagawa ang kanyang mga utos. Kasi siyempre dito sa Biblia, napakaraming utos ang ating makapangyarihang Diyos. Marami yun. Lahat ng nandun sa Biblia. Kung tayo ay believer, dapat ikukonsidera natin lahat yun as utos. Kahit indirectly yung iba na kuwan. Kasi makikita naman natin yun eh. Na hindi na, ako kasi naniniwala din ako na kuwan na yung 10 utos, no, hindi yun ang totoong utos. Kasi unang-una, kung hindi ako nagkamali sa narinig ko, nandun yun sa kwan, lumang tipan yata, kapanahonan ng kautusan, kung saan naging utos yun para sa mga Israelites, para sa mga Israelita. Ang paniniwala ko din sa mga utos kasi ng Diyos, hindi lang 10 utos yan, marami. At kung ano yung nandun sa Biblia, yun na yun. Mga nababasa natin na mga dapat gawin natin bilang Kristiyano. Yun na yun. Yung mga kautusan. Yan. Number 10, paano maililigtas ba tayo ng ating pananampalataya? Yun, mga katanungan. Di ba? Number 11, paano makamtan ang kaligtasan? Di ba? May mga sinasabi ng mga ministro o mga pastors, mga reverend na naririnig natin na hindi tayo maililigtas ng relihiyon o pananampalataya, no? Pero as we go on, matatalakay natin 'yon, di ba? Di ba? Sinasabi naman 'yon, religion is not salvation. Sinasabi naman 'yon. Pero titignan natin kung paano natin i-interpret yung mga tungkol dito, mga kautusan sa Biblia. Yan. At ang panghuli, pangunahing kaalaman tungkol sa pagiging banal. Kasi ako talaga, naniniwala ako na siyempre, lahat naman tayo. No? Alam natin, inaamin naman natin na tayo ay makasalanan. Pero siyempre, sigurado ako na naisip din ninyo, naisip nating lahat, di ba? Kung paano magiging banal. At yun yung isang maganda na aabangan natin, titignan natin kung paano ang sinabi ng Biblia tungkol dito. So, yun yung 12 na subtopics na ating tatalakayan dito sa paksa natin na ang Biblia at pananampalataya gabay sa buhay, sa tunay na buhay Kristiyano. Ayan. So, napakarami. Okay, so tatalakayin natin yung unang subtopic para meron naman tayong maibahagi, no, hindi lang yung topic outline, no, which is ang pangunahing kaalaman tungkol sa Biblia. Yun yung una na subtopic natin. Siyempre, pag inisip kasi natin Biblia, di ba? Sabi nga nila, nandyan lahat, di ba? Sabi nga ng teacher ko noon, the best source of wisdom, di ba? Nandun lahat karunungan, lahat ng nandyan sa Biblia. At siyempre, yan yung batayan, di ba, natin sa buhay Kristiyano. Okay? So, ang pangunahing kaalaman tungkol sa Biblia ay mahalaga na malaman ng bawat mananampalataya na kagaya natin. Siyempre, para malaman natin, kailangan natin maunawaan ang layunin, di ba? Nilalaman, kahalagaan ng nilalaman, di ba? Nito sa ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano. Hindi lang naman Kristiyano, no, sa lahat ng believer ng ating makapangyarihang Diyos. So, siyempre, kagaya yung nabanggit ko kanina, Biblia ang unang kailangan natin malaman. So, nabanggit ko naman, di ba? Itong Biblia kasi, ano ang Biblia? Di ba? Ang Biblia ay isang koleksyon ng mga banal na kasulatan na itinuturing na salita ng Diyos. Di ba? Sinulat to ng mga apostoles, di ba?
na isalin, di ba? Nagpasalin-salin yan. No? In fact, maraming mga ano ngayon, assertions na may mga relihiyon na nagbago ang Biblia. Kaya yung ibang mga ngaral, nire-recommenda nila na tignan yung mga manuscripts, di ba? Yung mga sulat kamay, no, kung saan nahango yung mga nilalaman o na isulat sa Biblia. Kasi siyempre, during translation period, maraming mga lang naman ito, mga allegation, assertions na may mga binago. Although, pero anyway, hindi naman na yun ang mahalagang issue, basta yun ang tungkol sa Biblia. Di ba? Ito ay isinulat ng mga iba't ibang tao sa iba't ibang kapanahunan. Di ba? Kaya may lumang tipan at saka may bagong tipan. So, at siyempre, ginagabayan ito ng Diyos. Di ba? Sa mahigit 1,500 years, no, na taon na. So, talagang na yung Biblia. At ang Biblia, para sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam, siyempre nahati din yan, di ba? Dalawang pangunahing bahagi. Yung nabanggit ko kanina, yung Lumang Tipan, Old Testament, di ba? Bago kapanganakan ni Jesus, di ba? Nakaano ito sa mga kasaysayan, nakasintro pa ito sa mga kasaysayan ng Hudyo, sa Israelita, kautusan ni Moises, mga propeta, at mga turo, mga saserdote. Yan. Kaya nabanggit natin kanina na may kapanahunan. So, yun yung Lumang Tipan. Kapanahunan ng kautusan. Yan yung sinasabi ng mga ibang mga ngaral. At may 39 na aklat. No? Itong Lumang Tipan. 39 na. Hindi ko alam kung pero batay sa aking pagsasaliksik, 39. Para sa mga protestante pala. 46 naman para sa mga Katoliko. So, 39 plus 46. Iba pa dyan yung Ay sabagay, yung naman ng ating mga kapatid na Muslim, hindi naman Biblia yon. Quran naman yon. So, yun. Ito naman bagong tipan o New Testament, di ba? Ito ay kapanahunan ng biyaya na sinasabi, di ba? Buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Yan. Panahon ng biyaya na sinasabi ng iba kasi doon nga tayo tinubos sa pamamagitan ng kanyang pagpapapako sa cross. Mga gawa ng mga apostol, ito na yung mga sinulat ng mga apostolis pala, ni Apostol Pablo, and so on and so forth. At kasama na dyan yung revelation. Diba? Kasi Lumang Tipan, Bagong Tipan, revelation. Although, nakasama naman yung revelation kasi doon sa Bagong Tipan. Pero yung may mga ibang mga ngaral kasi na hinati nila sa tatlong yugto. Panahon ng kautusan, panahon ng biyaya, at panahon ng kaharian. Yun. Pero hindi na importante 'yon kasi ang pinag-uusapan niya natin Biblia, 'di ba? Bagong Tipan, Old Testament at New Testament. At itong New Testament ay may 27 na aklat naman. Yan. So 'yun yung importante na dapat malaman natin tungkol sa Biblia. Okay? So itong number 3, mga manunulat at wika na ginamit, yung mga sumulat sa Biblia at saka yung mga wikang ginamit. Okay? Mahigit 40 na manunulat. Diba? Kagaya na Moises, David, Isaias, Mateo, Pablo. 40 manunulat ang nag-ambag para mabuo ang Biblia. At saka siyempre may mga ibang leaders naman, religious leaders naman na medyo binago yata. Di ba? Kasi yun naman yung na lumabas sa research natin. Although hindi kasi natin pinatulan na kasi magdudulot lang yun ng pagkawatak-watak. So, ang original na wika naman ng mga nakasulat sa Biblia is Hebreo, Arabic at Griego. Yan.
So, Aramaic, yan. Hebreo, Aramaic, at Griego. Siyempre, naisalin na yan sa wikang English at saka sa mga iba pang lingwahe kasi napakaraming lingwahe. Di ba? Ito nga, isinalin na sa mahigit 3,000 languages worldwide. So, yun. Pero nagsimula ang mga sulat sa Biblia sa Hebreo at Griego. Yun yung lumalabas naman yun sa research. Layunin ng Biblia. Simple lang naman ang layunin ng Biblia Nakasintro ito upang ipakilala ang Diyos at ang kanyang plano tungkol sa ating kaligtasan. Turuan ang tao kung paano mamuhay na may pananampalataya, pananampalataya sa Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao at tamang katwiran sa buhay. Yan yung layunin ng Biblia. At ang pangatlo, ihayag ang kasaysayan ng kaligtasan mula sa paglikha hanggang sa bagong langit at lupa. So yun. Anyway, marami pang layunin ng Biblia, pero again, yun yung lumabas sa natin. Ito kasi yung mga pangunahin, mga basic learnings na kailangan nating malaman. At siyempre, ang Biblia nakasintro yan kay Jesus Christ. Di ba? Sa makapangyarihang Diyos. Di ba? At ang pangunahing tema ng Biblia ay siyempre yung pagdating ng makapangyarihang Diyos. Di ba? Yung ministeryo, kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus Kristo. Yan. So, maraming paniniwala dito. Kaya hindi na natin basta ang mahalaga dyan is siya ay babalik. Diba? Whether sasakay man siya sa ulap, whether nagkatawang tao man siya, kasi may mga ibang mga ngaral na nandito na si Jesus Christ, nagkatawang tao at inaano na tayo. Diba? Ginagawa na niya yung ikalawang bahagi ng kaligtasan ng mga tao. Yan. So, pare-parehas naman tayo na naniniwala sa kanyang pagbabalik. Matalino ang ating Panginoon. No? Walang, bagamat may mga nakasulat na sinasabi kung paano, pero siya lang ang nakakaalam doon. Kung paano, kailan siya bumalik, paano ang kanyang pagbabalik. Kaya nga tayo ay mangaral para ipaalam sa ating kapwa-tao na dapat tayo ay laging handa. No? Yun yung isang purpose kung bakit na tayo ay nagdesisyon na ipalaganap ang salita ng Diyos. Yan. So, paano ito ginagamit? Diba? Yan. Ang Biblia, kasi yun pa rin ang natin. Siyempre, ginagamit natin sa panalangin, pagsamba, pag-aaral, at pagtuturo ng moralidad. Again, di ba? Lahat ng nandun sa Biblia, puro righteousness, puro magaganda. Di ba? Kung sundin natin yun, masunod natin yun, napakalaking bagay na yun sa atin bilang mananampalataya. At siyempre, may iba't ibang version ang Biblia. Di ba? May mga magandang balita Biblia, may New International. Maraming version yan May King James Version, may mga ng Saksi ni Jehovah. Di ba? May mga Biblia. May mga Biblia ng mga ibang religious, mga Mormons. May kanya-kanyang yan. So, anyway, yun lang muna, yung unang tatalakayin natin na subtopic. Kasi, siyempre, kailangan natin malaman kung ano yung mga importante at pangunahing kaalaman tungkol sa Biblia bilang main reference natin, di ba, sa pangangaral, di ba, pananampalataya o pagsagawa ng mga gawain at kalooban ng Diyos. So, in our next vlog, unti-unti na nating tatalakayin itong mga subtopics na ito. Itong nakalagay dito sa chapter 1 na ulitin natin, ang Biblia at pananampalataya gabay sa tunay na buhay Kristiyano. Sa wikang Ilocano, ti Biblia kin pamati,
turay iti naindaklan a biag Kristiyano. So, see you in the next discussion.